Ulitin po natin ang ating mga natin sa page 353. Page 353. Sing the wondrous love of Jesus. Ready? Sing. Sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When the saints get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When the saints see Jesus, they'll sing and shout the victory. What's that song? Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When the saints get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When the saints see Jesus, they'll sing and shout the victory. Pwede mong gawain si Brother Jenner. Matapos yun. Muli sa pagpalang umaga po sa ating lahat. Ito, kaya pa po. Ito, kinaantok na po yung iba. So, let's proceed to our sermon for today. Ayan, I choose to make this topic and tackle it today to strengthen our faith and connection with God. Because as we can see, we are being surrounded by the sinful environment, no, na kung saan ay mas binibigyan natin pansin, or we are chasing the money, wealth, position, or even yung mga bagay na material compared dun sa bagay na dapat nating mas ginagampanan. Ano po? Ganun din ay bibigyan natin ng pagtumuok sa umagang ito yung napaka-importanteng mga bagay na dapat malaman, especially ng ating mga kabataan. Ayan. Our topic for this morning para po sa sermon natin ay pananampalatayang hindi natitinag or unshaken faith. At sa pagkakataon po na ito, alam natin na yung ibang lugar, especially sa Aurora, ay binabagyo. O sa mga ganitong pagkakataon po, kung ilalagay natin yung ating sarili sa kanila, we might lose hope or faith kapag tayo po yung nasa ganong sitwasyon. Kaya po, hinihingi ko yung continuing attention sa umagang ito. Ayon po sa aklat ng Hebrews, chapter 11, verse 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos, at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Kaya nilalagay ko po ng English translation kasi inisip ko ako sa kapatid natin dito na umaattend. Kaso padalawang tayo ko na sa sermon, unang tayo ko wala rin, kasi ngayon wala rin. Pero hindi ako, para lang maintindihan ng prepare na umattend. Ayan, balik po tayo. Ang sabi dito,
sino yung dapat natin hanapin na kung tayo ay dumadaan doon sa iba't ibang klase ng suliranin. Alam po natin lahat na hindi lang tayo sa ating sarili mayroong mga suliranin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Yung environment na ginagalawan natin, pwedeng maging reason yan para yung pananampalataya na meron tayo ay mawala or mabuwag. Hindi na dito nagmamatter kung gaano tayo katagal sa iglesia. Baka sabihin ko kasi ng iba, ay Brad, matagal na ako dito sa iglesia, may ugat na nga ako dito eh. Kung hindi na po nagmamatter yun, kahit na gaano katagal tayong nagsisimba, pero yung pananampalataya natin sa may mga pagkakataon na maaaring mabuwag. Kaya po kailangan mas pagtibayin po natin. Sa pamamagitan po ng katotohanan, which is Bible, ang salita ng Diyos na dapat natin pinagninilayan na siyang pagkain po ng ating spiritual na pangangatawan. Yan, busog nga yung physical nating pangangatawan, yung spiritual naman natin, walang pinakain, useless din. Kasi yung buhay po natin, alam naman natin lahat yan, temporary. At yung buhay na walang hanggan ay yung na kay Kristo Jesus, na kung saan nandito tayo ngayon because we are dwelling on our faith to Him. Doon tayo naninirahan sa pananampalataya na meron po tayo. Ayan, ayon sa Psalms chapter 119 verse 1, mapalad silang sakdal sa lakad na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. Mapalad silang nag-iingat ng kanyang mga patotoo na nagsisihanap sa kanya ng buong puso. Oo, silang hindi nagsisigawan ng kalikuan. Sila'y nagsisilakad sa kanyang mga daan. Bigyan pansin po natin yung mga naka-highlight ng red and po, nakalagay dyan. Mapalad sila. Sino yung mga nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon? Yung nagsisihanap sa Panginoon ng buong puso, sapagkat sila nga ay hindi nagsisigawan ng kalikuan. Dahil nga po, alam natin kung paano natin lalabanan yung mga pagkakataon na pwede tayong malagay sa temptation, na sinasabi ni Brother Nahum kanina, wake up and stop sinning. Kasi yun nga po yung reason para mabuwag yung faith na meron tayo. Ito na po babasahin sa English para tayo kumagal. Ang mga taong namumuhay ng malinis, sumusunod sa utos ng Diyos, at buong pusong hinahanap ang kanyang kalooban ay mapalad o biyaya ang tinatamasa. Sila ay nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga tuntunin at mga utos. Diba? Sabi nga po dun sa aklat ng Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Fear God, keep His commandments, for this is the whole duty of man. Yun po yung duty natin. At ngayon po, papasok tayo dun sa pinaka-importanting bagay. Tatlo po yung nilagay ko dito na main reason na nagdulus ng hope, faith, and connection natin sa Panginoon. Ito po ay mga relevant topics. Ano po, kaya makinig po tayo. Ito po yung sa suicide, especially last month lang sa mga nakakilala. Ayan, na anak po ni Kim Chelsa, yung sa ABS-CBN po na artist. Yung topic po natin is pananampalataya hindi natitinag. Kung ang isang tao po ay walang pananampalataya at hindi ganon kainit yung pananampalataya sa ating Diyos, malamang magagawa ko talaga ito ng isang tao. Meron pa akong nabasa sa Facebook nung nakita ko ito. Kasi nga, paniniwala natin, kasalanan yung pagpapatiwakal, yung pagpapakamatay. Meron po akong nabasa doon ang sabi, wala namang specific na word for word na nakalagay daw sa Bible na kasalanan yung pagpapakamatay. Kung iisipin natin, talagang wala na mabasa tayo na ang pagpapakamatay ay kasalanan. Pero napakarami pong talata na magpapatunay na kung saan ay nagpapatungkol na tayong mga tao na ginawa lang ng Diyos at hiningahan ng buhay, walang karapatan na kunin yung buhay natin. Ano po? Sapagkat Diyos lang ang may karapatan na kumuha ng buhay na yon. Sapagkat Diyos lang din ang nakakaalam kung ano yung karapat-dapat para sa atin. Diyos lang din ang nakakaalam kung ano yung nakaplano para sa atin kung saan tayo gagamitin. Kasi siya yung may lumikha sa atin.